sumambulat po ang naipost ninyo sa Facebook nang ikaw ay nagbulgar at sinabi mo na ang General Appropriations Act of 2023, 244 billion pesos ang flood control. Allocated na yon, appropriated na. And then, sa 2024 General Appropriations Act is 300 billion. And out of that, na mga 544 billion na inilantad ninyo as a public knowledge mula doon sa mga programa supposedly sa pagkontrol ng mga pagbabaha sa ating bansa, lalo na sa mga kapital na area ng mga lungsod, lalo na Metro Manila. 174 billion was allocated for Metro Manila alone. Ma'am, bakit, bago itong balita, bakit lumangoy ang buo at lumubog sa napakalawak na pagbaha ang Metro Manila? Was it a problem of project only and implementation of it? Or both project na palpak at palpak na pamumuno na walang foresight at walang hands-on na pagpapasiguro na magiging matino at maayos ang mga naglalakihang proyektong dapat pakinabangan ng mamamayan na pinupunduhan ng kaban ng bayan? Alam mo, Eric, ang kulang pa dun sa numerong binigay ko ay yung budget ng local government. Oh. So kung titingnan mo ang NCR, meron rin yung flood control projects na pundado ng local government. So meron tayong 17 LGU sa NCR. Yes. So magkano ang pinondo, doon na lang sa 2 taon, 23-24, ng local government, i-add mo yan, dapat hindi tayo nagkakaganito. Tama. Ang sa tingin ko, ang problema dyan, kailangan ng solbahan ang MMDA. Kailangan ng sulbahan na may accountability at may transparency ang namumuno sa Metro Manila, sa NCR. Kasi yan, revolving chairmanship lang dun sa 17. Parang political accommodation palagi. Kung sinong mahalal, no? Doon ngayon sa, ano ba ang may problema? Ako, Lunes pa lang, Sona Day pa lang, umuulan na. Exactly. So, ako, ang sense ko, lahat nakafocus sa SONA, nung nagkaroon ng dilubyo, hindi akalain na ganun ang mangyayari. Pero may projection na may coming na bagyo. Oo, at saka alam mo ka, Eric, hindi naman ito bago ng bago Oo nga. Alam natin na July to December, yaan ay bagyo season. Yes. Alam natin na ang pumapasok na bagyo ay 22 typhoons a year. Yes. Okay. Alam natin yan. Noong titingnan natin noong panahon ni Presidente Ramos, may NAMRIA. Yes. Diba? At merong mga... Namamapak-out, no? Geohazards. Oo, yan. Geohazards map. Diba? Naging issue pa ngayon dahil naging negosyo. Malaki yun Oo, binibigay. So technically, alam na yung sabihing walang datos, mali ho yan kasi ang NDRRMC may institutional memory. Yun. Alam nila kung ano ang gagawin. Alam nila kung saan ang flood-prone areas all over sa the NCR. country. All over the country, alam nila yan. So hindi bago. Ngayon, ang nakakagulat, bakit wala kang nakitang presensya sa daan? Yes. Diba? Parang ang sinasabi, hindi ang local government kasi ang frontliner, yan na naman yung issue. Narinig natin ang presidente, nagsabi, bayaan mo ang declaration ng calamity dun sa LGU. Sabi ko, Mr. President, ang general supervision ay nasa iyo, sa local government. Pwede ka mag-declare ng national calamity kasi hindi lang naman NCR. Exactly. Ma'am, pupuntahan natin, ang ganda ng tinumbok ninyo. You are now putting into question not just the leadership of the national government, but also sa capital city, yung Metro Manila Development Authority, na naging pugad ng mga political accommodation appointments rather than mag-asikaso ng mga pangunahing pangangailangan ng isang napakalaking metropolis. Tunghayan natin itong ulat, ma'am, tungkol sa flood control ni Marcos Jr. na sinasabi niya 5,500 flood projects, flood control projects completed. Nako! Mga kababayan, sabi ni Professor Malotequia, 544 billion pesos ngayon ang parang inanod lang ng baha at walang pinatunguhan. Lumubog ang buong bansa pagkatapos ng isang sambulat ng kasinungalingan sa State of the Nation Address ni Marcos Jr. Tunghayan po natin ito. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan.
Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ito ang taas noong ipinagyabang ni BBM sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA nitong Lunes. Ang nasabing umano'y accomplishment ng Marcos administration, pinilakpakan na ng kanyang mga kaibigan at kaalyado sa gobyerno. Pero ano ito? Bakit lubog sa tubig baha ang malaking parte ng Metro Manila? Hindi ba't iniyabang ni Marcos Jr. na umabot daw sa mahigit 5,000 flood control projects ang natapos at marami pa daw ang tinatapos? Base sa tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council or NDRRMC, as of 8 a.m. July 25 araw ng Huwebes, umabot na sa halos 300 lugar mula sa halos lahat ng rehiyon sa bansa ang lubog sa tubig baha. Pinakamarami sa Region 3 na may mahigit 200 lugar ang binaha. Sumunod ang Mimaropa na may 34, Calabarzon 31, Barm 13, Region 9 na mayroong 9, habang ang Region 2 at Region 10 ay mayroong tig-iisang lugar na binaha. Kabilang ang Barangay Longos sa Malabon City sa mga nagtitiis dahil sa matinding pagbaha na dulot ng habagat na pinalakas pa ng Bagyong Karina. Kagabi dito na-stranded ako dito ng anong oras na ako nakauwi ng bahay, alas 9 na ng gabi. Lalo hanggang dito, kagabi nga dito. Bali, sa ngayon sir, hanggang dito po. Yung po sa amin sa looban, sa may Pagita po. Hanggang dito po eh. Dito pa kami sa may J. De La Cruz. Ayon sa mga residente, ngayon lang sila ulit nakaranas ng matinding pagbaha sa kanilang lugar. Ngayon lang to, ngayon ganyan kagrabe, sobra. Hindi na talaga makadaan yung mga sasakyan. Kahit anong uri na sasakyan, hindi makadaan. Ngayon lang. Nung una, nung Ondoy, tsaka yun lang. Ngayon lang sumunod. Ngayon lang. Opo sir, ngayon lang din po ulit pinasok yung bahay namin sir. Hindi naman po ngayon lang. Ilang taon na nakalipas matapos na nanalasa ang Bagyong Ondoy dito sa Pilipinas. Ngayon lang ulit nakaranas ang mga taga-barangay Longos dito sa Malabon ng ganitong taas ng tubig baha. Kaya hindi daw sila naniniwala na may flood control project ang Marcos administration. Hindi ako masyado maniwala doon kasi sinasabi lang nila yun para medyo lalakas sila. Wala po. Wala lumalaban. At saka nabotas. Hindi po namin nararamdaman. Wala, kalokohan yun. Flood control, tinan mo nga yung nangyari sa anong lugar yun? Sa NLEX na lang 9 hours, di ba? Saan ang flood control mo rin? Di ba? Anong dapat kasi ang gobyerno may vision, bago mangyari, ahead ka dapat. Kahit sa social media ay hinahanap ng milyon-milyong Pilipino ang sinasabi ni BBM na flood control project matapos ang ginawang briefing kung saan pinag-usapan ang epekto ng sama ng panahon na ginanap sa NDRRM Operations Center sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Dumepensa si BBM sa kanyang mga kritiko at sinabing nabangga daw ng barko ang flood control kaya ito nasira at naging sanhi ng malawakang pagbaha sa halos lahat ng bayan. Nasira pa yung flood control natin. Dahil binangga ng barko. Kaya halos lahat ng bayan ay nasa nakalubog sa tubig.